Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa libangan at aral. Wala itong intensyon na manira o mangusga ng sinuman. Sumusunod ang video na ito sa YouTube Community Guidelines. Sa isang mataong parking area ng isang mamahaling hotel sa Maynila, nagtitipon-tipon ang mga tao. Hindi dahil may artista, kundi dahil sa isang mamahaling kotse na biglang tumirik. Isa itong itim na luxury car, pagmamay-ari ng isang kilalang bilyonaryo. Sa gitna ng eksena, may isang matandang lalaki na halatang galit na. Ano ba to? Kanina pa tayo dito. Tatawag na naman ba tayo ng mekaniko na walang alam? Si Amando, 60 taong gulang. Mayamang negosyante at kilalang bilyonaryo. Sanay siyang nasusunod at ayaw niya ng nasasayang na oras. Sa tabi ng kotse, may isang lalaking malaki ang katawan. Nakalokip-kip, may ngiting, mapanlait. Sir Armando, sabi ko na po sa inyo, hindi na ito maayos ng basta-basta. Importo eh, hindi kaya ng mga simpleng mekaniko. Si Carlo, 28 taong gulang. Mayabang at anak ng mayamang negosyanteng Chinoy. Lumaki siyang mataas ang tingin sa sarili, lalo na sa mga tingin niyang mababang uri ng tao. Habang patuloy ang usapan, may isang binatang lalaki na tahimik lang na nanonood sa di kalayuan. Nakasuot siya ng lumang polo. May bitbit na maliit na bag ng gamit. Mukha siyang dayuhang Pinoy. Sunog sa araw, halatang sanay sa trabaho. Ito si Vicente, 23 years old. Si Vicente ay anak ng isang OFW at lumaki siya sa hirap. Natutong mag-ayos ng makina sa ibang bansa at kakauwi lang ng Pilipinas para maghanap ng trabaho. Habang pinapanood niya ang kotse, napansin niya agad ang problema. Fuel line, hindi makina ang problema. Mahinang sabi ni Vicente sa kanyang sarili. Narinig iyon ni Carlo. Ano yun? Ikaw? May alam ka ba dyan? Mukha ka namang helper lang. Napatingin ang mga tao kay Vicente. May ilang napatawa, may ilang napailing. Sir, kung papayagan niyo po ako, pwede kong tingnan. Ikaw na naman. Sino ka ba? Vicente po, mekaniko. Mekaniko? Tingnan mo nga sarili mo. Sir Armando, wag na po nating sayangin oras niyo sa kanya. Ngunit tinitigan ni Amando si Vicente. May nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Kumpiyansa pero hindi mayabang. Kang maayos mo yan. Magkano ang gusto mo? Hindi po pera ang habol ko. Gusto ko lang patunayan na kaya ko pong gawin yan. Ay nako, ito na naman ang bida-bida. Lumapit si Vicente sa kotse. Lumuhod siya. Binuksan ang hood. Tahimik ang paligid, lahat nakatingin. May isang babaeng lumapit. Hawak ang phone, halatang nagre-record. Kuya, okay lang ba na i-video ko to? Ang galing mo kasi kung sakaling magawa mo yan. Uwi ka ng babae na nagngangalang Jerica. Okay lang, walang problema. Si Jerica, 23 years old. Isang content creator. Siyang magiging saksi sa lahat ng mayayari. Habang sinusuri ni Vicente ang loob ng hood, nagsalita ulit si Carlo. Sige nga, bibigyan kita ng 1 minuto. Kapag hindi mo yan napaandar, aalis ka dito at huwag ka nang babalik. 1 minuto, sige. Simula na. Tumunog ang orasan. Si Vicente ay hindi nagmadali, pero eksakto ang kilos. Tinanggal niya ang isang hose. Inayos ang isang connector, hinigpitan ang clamp gamit ang kamay lang. 3 galaw, walang arte. Grabe, parang alam na alam niyang ginagawa niya.
Sa 50 segundo, tumayo si Vicente. Subukan niyo po. Sigurado ka ba? Naayos na yan. Opo, subukan niyo po. Umupo si Amando sa loob ng kotse. Inikot ang susi. Umandar ang makina. Makinis, tahimik, parang walang naging sira. Dahil doon ay nabigla ang lahat. Ano? Imposible yon! Grabe, 1 minute lang. Bumaba si Amando. Tinitigan si Vicente mula ulo hanggang paa. Iha, paano mo yan nagawa? Matagal ko na pong nakita ang problema, sir. Dahil doon ay napatahimik si Carlo. Wala nang masabi. Ang mga taong kanina'y tumatawa, ngayoy namamangha. At dito nagsimula ang kwento ng dayuhang Pinoy na minsang minamaliit pero magpapatunay na hindi kailanman nasusukat ang talino sa itsura. Tahimik ang buong parking area matapos umandar ang kotse ni Amando. Walang nagsasalita. Parang huminto ang oras. Ang dating minamaliit na binata ngayon pinagtitinginan ng lahat. Iya, anong klase ka talagang mekaniko? Ordinaryo lang po, sir. Natuto lang sa trabaho sa abroad. Pero hindi kumbinsido si Carlo. Kita sa mukha niya ang inis at hiya. Hindi niya matanggap na napahiya siya sa harap ng maraming tao. Sir Amando, baka tsamba lang yon. Simpleng ayos lang naman yun. Tsamba? 1 minuto? Sir, malinaw na eksperto siya. Mas lalong nainis si Carlo na magsalita si Jerica. Hindi ka kasali dito, babae. Kaya huwag kang makialam. Tama na. Carlo, nakita ko ang ginawa niya. Napatingin si Amando kay Vicente. May halong pagtataka at interes. May trabaho ka ba ngayon? Wala pa po, sir. Kakauwi ko lang. Ngumiti si Amando ng bagya. Kung ganon, gusto kitang makausap sa opisina ko. Sandali lang, Sir Amando. Hindi niyo naman pwedeng basta pagkatiwalaan ng isang yon. Napaharap si Amando kay Carlo. At bakit hindi? Sir, tingnan niyo naman siya. Mukha lang siyang helper. Marami, gusgusin. Hindi bagay sa level niyo. Napayoko si Vicente. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil sanay na siyang maliitin. Sir, kung ayaw niyo po, okay lang po sa akin. Pero bago pa makasagot si Amando, may nagsalita. Hindi po ba mas mahalaga ang galing kaysa sa itsura? Singit ni Jerica. Napatingin ang lahat kay Jerica. Tama ka. Tama ang sinasabi mo, babae. Huminga ng malalim si Amando. Tsaka tumingin kay Carlo. Carlo, sapat na ang ginawa mong pangmamaliit. Sir, nag-iingat lang ako. Hindi yan pag-iingat. Panghusga yan. Tahimik si Carlo. Naramdaman niya ang pagkatalo. Pero hindi doon natapos ang galit niya. Sumakay si Amando sa kotse. Pero bago tuluyang umalis, binaba niya ang bintana. Vicente, sumama ka sa akin bukas. 9:00 ng umaga. Huwag kang mahuli. Opo, sir. Umalis ang kotse. Naiwan si Vicente, si Jeric at si Carlo. Maswerte ka lang ngayon, bata. Hindi po ako maasa sa swerte. Napangiti si Jerica. Kuya, ang galing mo. Viral na to sigurado. Sana wag nang palakihin. Ngunit huli na ang lahat. Ilang oras lang ang lumipas, kumalat na ang video sa social media. Dayuhang Pinoy, inayos ang kotse ng bilyonaryo sa loob ng 1 minuto. Kinabukasan, sa isang mamahaling gusali.
Pa, napahiya ako kahapon. Isang mekanikong walang-wala. Huwag mo ngayaang tapakan ka ng ganyan. Ngumisi si Carlo. Hindi pa tapos to. Sabi ni Carlo sa kabilang linya, sabay ibinaba ang tawag. Samantala, si Vicente ay papunta sa opisina ni Amando. Hindi niya alam na ang simpleng pag-aayos ng kotse ay magsisimula ng mas malaking laban. Isang laban na maglalantad ng inggit, yabang at tunay na pagkatao. At sa susunod na mangyayari, hindi na makina ang susubukin, kundi ang talino, pasensya at prinsipyo ni Vicente. Maagang maaga pa lang, nasa harap na ng napakalaking gusali si Vicente. Makintab ang salamin, tahimik ang paligid at halatang pang mayaman ang lugar. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Kaya mo to. Kaya mo to, self. Kalmadong sabi ni Vicente sa kanyang sarili. Sa loob ng gusali, nasa executive floor si Amando. Nakatayo siya sa tabi ng bintana. Tanaw ang buong syudad. Dumating ka sa oras. Magandang senyales yan. Salamat po, sir. Sa di kalayuan, may isang lalaking nakaupo. Nakangiti, pero halatang may masamang balak. Walang iba, kundi si Carlo. So, ikaw pala ang bagong paborito. Hindi sumagot si Vicente. Sanay na siya sa ganitong klase ng tao. Vicente, gusto kong subukan ang kakayahan mo ng mas seryoso. Tumango si Vicente. Handa po ako, sir. Perfect! Kasi, sakto lang, may ipapagawa kami sa'yo. Ngumiti si Carlo ng palihim. May isa kaming sasakyan sa warehouse. 3 mekaniko nang sumuko. Kung talaga magaling ka, ayusin mo yun. Napatingin si Amando kay Carlo. Sigurado ka ba dyan, Carlo? Oo naman, sir. Gusto lang naman nating masiguro kung totoo ang galing niya, di ba? Alam ni Amando na may ibang motibo si Carlo, pero hinayaan niya ito. Sige, puntahan natin. Pagdating sa warehouse, bumungad ang isang lumang luxury car. Baklas ang ilang parte. Kalat ang mga piyesa. Grabe, parang sinadya. Sabi ni Jerica, nagulat na gulat. Kasama si Jerica, dala ang kamera. Tahimik siyang nagre-record. Ay, ganito talaga yon. Hindi namin ginulo yan. Lumapit si Vicente. Tiningnan niya ang makina, ang wiring, ang ilalim ng sasakyan. Tahimik, mabagal. Sir, sino pong huling humawak nito? Ewan, iba-ibang mekaniko. Napatingin si Vicente kay Carlo. Ramdam niya na may mali. May sinadya pong tinanggal dito. Ano? Anong sinadya? Main sensor. Hindi ito normal na sira. Biglang nagbago ang mukha ni Carlo. Hahanap ko na ng dahilan, no? Pero imbis na umatras, ngumiti si Vicente. Sir Amando, pwede ko po bang ipagpatuloy ang paggawa dito? Sige, Vicente. Ituloy mo lang. Kinuha ni Vicente ang bag niya. May dala siyang maliit na tools, soldering wire at ilang piyesa. Tahimik ang lahat habang nagtatrabaho siya. Ang linis niyang gumalaw. Pabulong na sabi ni Jerica. Lumipas ang 30 minuto, pawis na pawis si Vicente. Pero hindi huminto. Tagal oh. Sabi mo magaling ka. Mas masarap po tapusin ng tama kaysa minamadali. Makalipas ang 1 oras, tumayo si Vicente. Sir, pwede na po. Okay na po. Inikot ang susi. Maya-maya,
Umandar ang makina. Mas maayos pa kaysa dati. Ayos na ayos! Tuwang-tuwa na sabi ni Jerica. Dahil doon ay napatahimik si Carlo. Nanginginig ang panga niya sa galit. Hindi. Hindi ito tiyamba lang basta. Tinitigan ni Amando si Vicente. Sabihin mo sa akin ng totoo. Kaya mo ba ring pamahalaan ang buong technical team ko? Sir? Technical team po? Oo. Gusto kitang gawing head mechanic ng kumpanya ko. Nanlaki ang mata ni Carlo. Sir Amando, hindi pwede yon. Sapat na, Carlo. Ang galing niya. Ang nagsalita. Napatingin si Amando kay Vicente. Pero bago lahat yan, may isang huling bagay. May lihim si Vicente na hindi pa alam ng lahat. At sa susunod, ito ang magpapabago ng lahat. Tahimik ang loob ng warehouse. Umandar pa rin ang makina ng kotse. Ngunit mas mabigat ang katahimikan sa pagitan ng tatlong lalaki. Si Carlo ay pigil-pigil ang galit. Si Amando ay nakatitig kay Vicente. Si Vicente naman ay nakayuko. Parang may iniisip. Vicente, bago kita bigyan ng posisyon, gusto kong marinig ang buong kwento mo. Opo sir. Huminga ng malalim si Vicente. Ramdam niyang wala na siyang maitago. Hindi po talaga ako ordinaryong mekaniko. Ayun o. Lalabas ng drama. Tumahimik ka, Carlo. Hindi kita kausap. Diretsong tumingin si Vicente kay Amando. Sa ibang bansa po ako nagtrabaho. Hindi lang bilang mekaniko. Nagulat si Jerica. Mas lalo pang naging tutok ang kamera. Ano kaya yun? Pabulong na sabi ni Jerica. Isa pa akong lead engineer sa isang international automotive company. Nanlaki ang mata ni Amando. Lead engineer? Lead engineer? Mukha mo. Nagsisinungaling ka, Vicente. Hindi nagtaas ng boses si Vicente. Kalmado lang siya. Umalis po ako doon dahil gusto kong magsimula ulit dito sa Pilipinas. Nang walang koneksyon, walang apelyido. Kinuha ni Vicente ang phone niya. May pinakitang lumang ID. Ito po ang employee ID ko noon. Lumapit si Amando at tiningnan iyon ng mabuti. Totoo ito. Biglang natahimik si Carlo. Kahit na, hindi ibig sabihin niya na. Tumigil ka, Carlo. Sapat na. Sapat na ang kanyang ipinakita. Pumuntong hininga si Vicente. Hindi ko po sinasabi to para magyabang. Gusto ko lang pong patunayan na kahit sino ka pa, may halaga ka kapag marunong ka at marunong kang rumispeto ng ibang tao. Tahimik ang lahat. Hindi ka lang mekaniko, Vicente. Isa kang bihasa. Biglang nagsalita si Jerica. Sir Amando, milyon na po ang views ng video kahapon. Napatingin si Carlo. Nagulat at lalong nainis. Ano? Ipinakita ni Jerica ang phone. Trending na ang video. Mukhang may mensaheng gustong iparating ang kwento mo. Maya-maya, biglang nagring ang phone ni Amando. Hello? Sino to? Amanda, napanood ko ang video. Gusto kong makilala ang binatang yan. Napatingin si Amando kay Vicente. May meeting tayo bukas. Malaki ang posibilidad na mabago ang buhay mo. Sir, hindi ko po inaasahan to. Habang masaya ang iba, may isang lalaking lalong nagdidilim ang isipan. Si Carlo. Hindi ka mananalo. Hindi pa tapos to.
Pabulong sa sarili at galit na wika ni Carlo. Umalis si Carlo ng warehouse. May binubuong masamang plano. Habang si Vicente ay unti-unting inaangat ng tadhana. May mga taong handang hilahin siya pababa. At sa susunod na mangyayari, hindi na lang dangal ang nakataya, kundi ang buong pangalan niya. Kinabukasan, maaga muling dumating si Vicente sa opisina ni Amando. Hindi pa rin siya sanay sa laki at ganda ng gusali. Tahimik lang siya. Tangan ang maliit na bag. Hindi niya alam na sa araw na iyon, sasalubungin siya ng pinakamabigat na pagsubok sa buong buhay niya. Magandang umaga po. Magandang umaga, Vicente. May problema. Napatingin si Vicente kay Amando. Hindi na kailangan pang ipaliwanag. Ramdam niya agad na may masamang nangyari. May nag-report sa akin kagabi. Sabi nila, sinabotahe mo raw ang isang sasakyan sa warehouse. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Vicente. Ano po? Hindi po totoo yan, sir. Biglang bumukas ang pinto. Sir Amando, ito po ang ebidensya. May hawak na folder si Carlo. May mga larawan ng kotse. May sira, may dugtong-dugtong na wiring. Pagkatapos niyang ayusin, biglang nasira ulit. Muntik lang maaksidente ang driver. Nanlaki ang mata ni Jerica na naroon din. Hawak ang kamera. Sir, parang imposible yan. Kita ko kung paano magtrabaho si Vicente. Tumahimik ka. Ikaw palagi ka nakikialam na babae ka. Tahimik si Amando. Mabigat ang mukha niya. Vicente, may masasabi ka ba? Sir, hindi ko gagawin yan. Kung sisirain ko ang kotse, sisirain ko rin ang pangalan ko. Lumapit si Vicente sa mesa. Kinuha niya ang isa sa mga larawan. Sir, itong wiring na to, hindi ito gawa ko. Ibang style. Napatingin si Amando ng mas mabuti. Oo nga. Iba nga. Kahit no, siya lang ang humawak niyan, di ba? Biglang nagsalita si Jerica. Sir Amando, may video po ako. Lahat ay napalingon. Anong video? Habang nag-e-edit po ako kagabi, may napansin akong kakaiba sa raw footage. Pinindot ni Jerica ang play. Sa video, kitang-kita si Carlo. Palihim na bumabalik sa warehouse. May hawak na tools at may binabaklas sa kotse. Dahil doon ay nagulat ang lahat. Pinagtripan yon. Edit lang yon. Hindi yan edit, Carlo. Tama na. Tama ng kalokohan mo. Sinara ni Amando ang folder at diretsong hinarap si Carlo. Ginamit mo ang pangalan ko para sirain ng isang inosenteng tao. Sir, ginawa ko yun para protektahan ng kumpanya. Hindi. Ginawa mo yun dahil sa inggit. Tumahimik si Carlo. Wala nang maisagot. Mula sa oras na to, wala ka ng lugar sa mga proyekto ko. Parang gumuho ang mundo ni Carlo. Tahimik siyang lumabas. Bitbit ang galit at kahihiyan. Humarap si Amando kay Vicente. Pasensya ka na, iho. Sinubukan ng mundo at pinatunayan mong matibay ka. Salamat po sa tiwala, sir. Lumapit si Amando at tinabot ng isang dokumento. Ito ang kontrata mo bilang head engineer ng buong kumpanya ko. Nanlaki ang mata ni Vicente, hindi siya makapaniwala. Sir, sapat na po sa akin ang oportunidad. At sapat ka para sa responsibilidad. Lumapit si Jerica, halos naiiyak. Kuya, inspire ka.
Ang daming taong natuto sa kwento mo. Napatingin si Vicente sa paligid. Naalala niya ang mga panahong minamaliit siya. Tinatawanan, hinahamon. Hindi ko hinangad ang gantimpala. Hinangad ko lang ang respeto. Wika ni Vicente sa kanila. At sa uli, napatunayan ng dayuhang Pinoy na ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa damit, kulay ng balat o estado sa buhay, kundi sa ginagawa mo kapag sinusubok ka ng kapalaran. Minsan, ang pinakamabilis na ayos ay hindi ng makina, kundi ng paghusga ng tao. Ang kwento ni Vicente ay malinaw na paalala na hindi kailanman nasusukat ang kakayahan ng tao sa itsura, estado sa buhay o pinanggalingan. Maraming tao ang mabilis sumusga. Kapag gusgusin ka, mahirap ka o tahimik ka lang, iisipin agad na wala kang alam. Ngunit tulad ni Vicente, may mga taong tahimik lang pero puno ng galing at karanasan. Ipinakita ng kwento na ang tunay na husay ay hindi kailangan ipagsigawan. Hindi nagyabang si Vicente kahit kaya niyang gawin. Hinayaan niyang ang gawa ang magsalita para sa kanya. Sa mundo ngayon na maraming mahilig magpakitang gilas, mahalagang paalala ito na mas tumitimbang ang resulta kaysa salita. Isa ring mahalagang aral ang tungkol sa paggalang. Si Carlo ay simbolo ng taong mataas ang tingin sa sarili at mababa ang tingin sa iba. Dahil sa inggit at yabang, gumawa siya ng masama para lang bumagsak ang kapwa. Ipinapakita nito na ang inggit ay kayang sirain hindi lang ang iba, kundi pati ang sarili. Sa uli, siya rin ang napahiya at nawalan ng tiwala. Samantala, si Amando ay kumakatawan sa taong marunong matuto. Sa una, may pag-aalinlangan siya. Ngunit pinili niyang tingnan ang kakayahan kaysa anyo. Dito natin makikita na ang matalinong leader ay marunong makinig, tumimbang ng ebidensya at magpakatotoo. Kahit pa nangangahulugan ito ng pagkontra sa nakasanayan o sa mga taong malapit sa kanya. Mahalaga rin ang papel ni Jerica na nagpaalala ng katotohanan ay hindi laging may paraan para lumabas. Kung walang video, baka tuluyan ang nasira ang pangalan ni Vicente. Ipinapakita nito na ang katapatan at tapang na magsabi ng totoo ay mahalagang sandata laban sa kasinungalingan. Sa kabuuan, itinuturo ng kwentong ito na huwag maliitin ang kapwa, huwag husgahan ang tao sa panlabas. Ang galing ay may tamang oras ng paglitaw. Ang masama ay maaaring magwagi sandali, pero hindi kailanman pangmatagalan. At higit sa lahat, ipinapaalala ng kwento na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa posisyon o pera, kundi sa pananatiling tapat sa sarili, may prinsipyo at may respeto sa kapwa, kahit anong pagsubok ang dumating. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.